Pakinggan nga natin itong balita ni Respicio patungkol dyan. Ito si Respicio, napakagaling nito pero ewan ko hindi kayang sagutin ni tingnan mo to si Respicio ha. Si Respicio po mga bossing, talagang nilalabanan niya china-challenge niya yung capacity ni Garcia patungkol sa mga datos, patungkol sa sistema. Sinasabi nito ni Respicio lahat ng kanyang mga napansin, pero pucha si Garcia, alam mong ginawa, instead na makipag-collaborate dito kay Respicio, puta dinimanda. Dinimanda, bakit? Ba't may dinimanda? Ang ganda-ganda naman ng pakay niya. Ang pakay niya, magkaroon tayo ng malinis na eleksyon. Ba't may dinidimanda yun, may pakay na malinis na eleksyon? Samantalang ikaw na dapat na nag-advocate ng malinis na eleksyon, putang inang yan, dinidimanda mo yung gusto ng malinis na eleksyon. O ito, nagpiyansa. Ito si Sir. Pakinggan natin yung kanyang galit. Ng piyansa si Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio sa Manila RTC Branch 34. Matapos niyang matanggap ang kumpirmasyon na may pinalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Si Respicio ay kinasuhan ng COMELEC kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng fake news hinggil sa nakaraang eleksyon. Si Margaret Gonzalez sa report. Pirmado na raw ng Manila RTC Branch 34 ang warrant of arrest laban kay Attorney Harold Respicio para sa mga kasong may kinalaman cybercrime. Prosecutor's office, usually iaakyat na yan sa korte. So nag-follow up kami sa court kung saan na-file yung case ng prosecutor's office. Nung nalaman namin na sa branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si judge ng warrant of arrest. And we confirmed na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Kinasuhan si Respicio ng COMELEC dahil umano sa pagpapakalat nito ng fake news noong nagkaraang halalan. Sa mga Facebook video nito, sinabi ni Respicio na maaring manipulahin ang mga makina ng komisyon. Ang COMELEC una nang sinabi na may sapat silang safeguards para hindi daw... Sapat na safeguards, gago. Sapat yung safeguards nyo para ipanalo yung mga kandidato nyo. Anak ng tinapay, saan ka makakita ng ganito? Binoto ng 2 milyon na Pilipino, hindi nyo pinaupo. Tapos, hindi binoto ng Pilipino si Abante, pinaupo nyo. Anak ng tokla, Anak ng tinapay talaga ito si Garcia. Saan ka naman makakita ng ganyan? Anong sasabihin ni Abante? Pagka pumasok siya sa Congress, sir, natalo ka pero panalo ka pa rin. Nakakahiya naman yun. Tapos 2 pa kayong babayaran ng Pilipinas ngayon. 2 pa kayong pasahod ng taong bayan. Pati yung anak mo, spokesperson pa dyan sa Congress. Walang iya na yan. So mag-ama na kayo. Nandiyan na kayo sa Congress pareho. Conflict of interest yan. Diba? Sa bagay, sa totoo lang, wala naman pakialam yan. Mga yan Walang pakialam yan. Si Abante, wala yung pakialam sa kung ano sasabihin ng tao. Basta ang importante sa kanila, makabalik sila sa kapangyarihan. Sinasabi pa naman daw ni Abante na magkakaroon daw ulit ng TRICOM 2.0. Oo. So, tuloy-tuloy pa rin yan yung gagawin nilang pagpipigil sa mga Pilipino na magsalita against sa gobyerno. Tuloy-tuloy pa rin yan. Pero huwag kayong mag-alala. Nagbabago na rin ang tide. Kahit naman magsibalik itong mga ito, nagbabago na yung takbo ng panahon. And nakikita naman natin si Inday Sara lumalaban na para sa atin. Sana lang magtuloy-tuloy at sana lang ay dumating yung panahon na lahat ng mga taong ito na nagbigay ng lahat ng tao ito na nambaboy sa sistema, lalong-lalo na sa eleksyon sa Pilipinas. Sana makita natin behind bars talaga, as in ma-freeze yung mga assets, lahat ng mga perang kinita nila sa pangdudugas nila. Sana kung totoo nandugas ng mga to, pero putya naman, di ba pandurugas yan? Yung ganyang putya nanalo na, natalo pa, nanalo pa. Saka naman makakita ng ganyan. Tapos sila ang may kapangyarihan, parang wala nang kapangyarihan yung mga bumoto. Di sana. Kung ganun din lang naman ang paraan nila, di sana, i-correct mo yung mo. I-correct mo kung ano man yung mali dyan sa Certificate of Candidacy, mag-snap election tayo ulit. Di ba sana ganun hindi Putang ina, nanalo yung binoto Saan ka makakita, hindi ko binoto. Tapos nanalo. Paano gagawin din nila yan sa 2028 sa kung sino mang senador?
At kung sino ang presidenteng gusto nilang iupo, putang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi kayo umiimik, kayong mga may kapangyarihan, hanggat hindi kayo umiimik, hanggat pinababayaan nyo to, ang apektado rito, ang talagang kawawa rito kaming mga mamamayang Pilipino na umaasa na maging maayos ang bayan natin Pilipinas. Tang ina, sa totoo lang, ang mga katabing bayan natin dito sa Pilipinas, ang dami ng grabe na yung kanilang progress. Samantalang tayo putang ina, eleksyon pa lang. Kada eleksyon 3 taon, ganun lagi na lang may mga ganitong agam-agam. Ay, kailan kaya lalaya ang Pilipinas? Diyos mio. Oh, at kay Benny Abante, enjoy mo yan. I-enjoy mo yan. Deserve mo yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at